Sumainyo ang Panginoon, at sumairin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo ang sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa naghihingi sa iyo at huwag mong panghindian ang nanghihiram sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sumainyo ang kapayapaan. Ay hindi lahat sumasagot. Ulitin ko. Sumainyo ang kapayapaan. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Pwede bang harapin ang katabi? Sabihin mo sa katabi mo, mukha po kayong kontrabida. Sabihin nyo nga, wow, no? Maraming mga kontrabida. No. Sino sa inyo ang gustong maging bida, pumalakpak ng malakas? Yan. Yan ang sakit ng lipunan. Lahat gusto maging bida. At marami pa ang nagbibida-bidahan. Amen? Amen. O sabihin sa katabi, hindi ikaw ang bida. Sabihin mo, hindi ikaw. Yung iba naman, hindi nagbibida-bidahan. Yung iba naman pa-victim. No? Sino sa inyo ang kawawa ang pamumuhay, pumalakpak ng malakas? Yan, pa-victim din yan. No? Alam nyo, hirap na hirap ako, mga gano'n. Pero maganda, pagtuunan natin ng pansin ang unang pagbasa, hango sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Sabihin nyo nga, huwag natin sayangin. Ulitin nyo, huwag natin sayangin. Sabihin nyo, ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Sabihin nyo, sa araw na ito, yun ang pakatandaan ng bawat isa sa atin. Huwag natin sayangin ang pagkakataong ibinibigay ni Lord. Amen? Alam nyo, Hoy musician, labas ka nga dyan, pakita ka. No? Alam ko naman na may misa ako ngayong araw na to dito sa Quiapo. Akala ko, 6:00 ng gabi. Tamang-tama, nagkita kami ng batang ito, estudyante ko. Nagkita kami ngayong umaga, di ba? Nung magkita kami, yakapan kami, "Father, I miss you. I miss you too." Sabi niya, "Father, may misa ka pala ngayon. 12:15 sa Quiapo." Sabi ko, "Hindi, 6:00. Sabi niya, "Hindi, Father. 12:15, nandoon din ako, Father, pupunta." Tumakas ka? Nagpaalam ka ba? Paalam ka, no? Salamat sa paalaala ng Diyos na ginamit ka para hindi ko sayangin yung pagkakataong ibinigay niya sa akin para makapagdiwang ng misa at kasama kayo sa pagdiriwang ng misa ngayong oras na ito. Amen? Amen.
Tatlong bagay ang nais kong tandaan ninyo. Dahil hindi tayo ang bida, hindi tayo pwede magpabida. Kaya nga tingnan natin yung unang pagbasa. Binabanggit dito ni San Pablo yung mga bagay na pinagdaanan niya na hindi madadali. Sabi ni San Pablo, minsan hindi siya natulog, minsan hindi siya kumain, marami ang nag-alipusta sa kanya, maraming hindi natawa sa kanya, maraming kumontra sa kanya, pero hindi siya gumanti. Dahil alam niya ang kanyang papel na ginagampanan. Sabihin nyo, papel. Sabihin nyo, ulitin nyo sa inyo, papel. Sabihin nyo, lakasan nyo, papel. Sabihin nyo, sa katabi nyo, huwag ka nang pumapel. Yung iba sa atin, papel ng papel, ano? Huwag tayong pumapel. Maganda yon. Alam ni Paulo ang kanyang buhay. Siya ay sumusunod kay Jesus. At ganon din, si Juan Bautista. Alam niya kung sino ang kanyang sinusunod. Kaya si Juan Bautista ay hindi nagiging pabida. Si Juan Bautista ay hindi pumapapel. Alam niya ang kanyang dapat gawin. Tayo ba? Alam ba natin ang dapat nating gawin nang sa ganon hindi masayang ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos? Tatlong bagay ha. Una, naway ang bawat deboto, ang bawat kasama ko sa misa, lahat tayo, ang papel na gagampanan natin ay pagbubuo at hindi pagwawasak. Mahalaga yon, yung pagbuo ng pamilya, yung pagbuo ng komunidad, yung pagbuo ng ugnayan, yung pagbuo ng sa ganon ang bawat isa makita ang Diyos. Naging sentro ng buhay ng bawat isa, pagbuo. Yon ang unang papel na dapat gampanan natin na maayos. Maging daan tayo ng kapayapaan. Maging daan tayo ng kabutihan. Maging daan tayo ng pagkilos ng kamay ng Diyos. Huwag natin hadlangan ang kabutihan ng Diyos. Yan ang una, pagbuo. Ibig sabihin, yung mga nasa pamilya, siguraduhin nyo na buo ang pamilya ninyo. Yung mga tatay, para maging buo ang pamilya, huwag kayo mambabae. Yung mga nanay, para maging buo ang pamilya, alagaan nyo ang mga anak nyo, pati ang asawa ninyo. Yon ang pagbuo na binabanggit ko. Pag miyembro ka ng isang komunidad, tumulong ka sa pagbuo. Huwag kang tumulong sa pagwasak. Dahil yon ang unang papel na dapat gampanan natin. Gampanan natin yung papel na kung saan magiging daan tayo ng pagbuo at hindi pagkawasak. Amen? Hoy, amen? Pangalawa, ano yung papel na pwede panggampanan natin? Maghilahan tayo pataas. Huwag tayo maghilahan pababa. Naintindihan niyo ang sinasabi ni Father? Yes or no? Subalit, ano ang nakikita natin sa ating lipunan? Yung kultura ng gantihan, pwede bang tigilan na natin yon? Yung kultura na hindi maayos. Pag umalis yung isa, titirahin ng bago. Paplanuhin naman ng isa kung paano maaalis yung dumating. Hindi magandang kultura yaon. Hindi yon kultura ng Diyos. Hindi yung kultura ng kabutihan. Hindi yung kultura na itinuturo ng simbahan. Tigilan na yung gantihan. Tigilan na ang paghihilahan pababa. Maghilahan tayo pataas. Amen? Hoy, amen?
Alam nyo, may isa akong lugar na pinuntahan, yung Vietnam. Anong lugar yon? Parang south ba yun? Pagdating namin doon, kasama ko yung mga teachers, sabi sa amin ng tour guide, alam mo, Father, dito sa lugar na ito, wala ditong pulubi. Sabi ko, "Weh." Sabi niya, Father, sige. Pag nakakita ka ng pulubi dito, ituro mo sa akin, picturean mo, at makakatanggap ka ng $200. Kinausap ko yung mga kasama ko, sabi ko, araw-araw ha, dalawa sa inyo magpapanggap ng pulubi ha, para may $200. So, totoo lang, I stayed there for 5 days, wala akong nakitang pulubi, wala akong nakitang nanglilimos. Pangarap ko yan, na dumating ang oras, dito sa ating bansa, dito sa Quiapo, dito sa Manila, wala kang makikitang nanglilimos sa kalye dahil lahat yung pangangailangan nila ay natutugunan ng pamahalaan, ng simbahan, at ng bawat isa sa atin. Amen? Sino sa inyo ang gusto rin yun ang mangyari? Pumalakpak ng malakas. At nakita ko, ang linis-linis ng lugar. Wala akong nakitang mga nakatapon. Parang dito lang sa atin, walang makikita kang basura. Marami bang basura nakakalat dito sa ating lugar? Yes or no? O harapin ng katabi, sabihin mo, basura mo yon. Malinis ang lugar. Alam nyo, maghilahan tayo pataas at huwag pababa. Huwag sayangin ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa ating lahat. Amen? Tulog na kayo eh. Amen? Amen. Pangatlo, akayin ang bawat isa sa kabanalan. Wow. Sabihin nyo, kabanalan. Sabihin nyo, yung iba nasa likod natutulog. Banggitin nyo yung salitang kabanalan. Sabihin nyo, o harapin ng katabi, sabihin mo, mukhang hindi ka banal. Sino sa inyo ang banal, pumalakpak ng malakas? Lord, yung mga pumalakpak, banal na po sila. Kunin nyo na po sila, Lord. Banal na sila, ha? Pero yung kabanalan ay hindi nangyayari isang araw. Yung kabanalan ay proseso. Ito ay nagaganap araw-araw. Yung pamumuhay ng banal. My brothers and sisters, sa araw na ito, sa pangalawang araw ng nobinaryo, sa ating patron na San Juan Bautista, huwag natin asamin na tayo ay bida. Huwag tayong pabida. Huwag tayong pumapel. Huwag din tayong pabiktim. Alam natin yung papel na dapat gampanan natin. Gampanan natin ito ng maayos nang sa ganon, hindi masayang yung pagkakataong ibinibigay sa atin ni Lord. Amen? Kaya sa araw na ito, patuloy yan yung pakinggan, yung bulong. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ibinibigay sa akin ng Diyos. Pag ikaw ay tinatamad, banggitin mo yon. Pag ikaw ay inaanyang magkasala, banggitin mo yon. Pag medyong umiinit ang ulo mo, banggitin mo yon. Pag gusto mong gumanti, banggitin mo yon. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ibinibigay sa akin ng Diyos. My brothers and sisters, ito yung ating panalangin. Ito yung ating dasal, no? Tatapusin ko ng homilia dahil si Kuya tulog na. No. Hoy, Kuya. Uy, tulog na talaga, ha? Akala ko nagdadasal, tulog na pala.
Sabi niya, ano yun? Malalim na yung tulog, ha? Hindi na talaga. Kayo, ha? Pag nagsisimba kayo, siguraduhin nyo, nagising kayo. Pag inaantok kayo, sa bahay kayo. Huwag kayong matulog sa simbahan dahil sinasayang nyo yung pagkakataon na ibinibigay sa atin ni Lord. Amen? Amen? Kung gusto nyong matulog sa bahay, huwag sa simbahan. Ang simbahan ay lugar para makinig kay Lord, makipag-usap kay Lord, at maramdaman si Lord. Ang tulog, walang naririnig. Ang tulog, baka hindi na magising. Sa araw na ito, salamat Lord dahil binigyan mo ulit kami ng pagkakataon na magising. Hindi namin sasayangin ang pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin. Lord, sa araw na ito, binigyan mo kami ng kalakasan. Hindi namin sasayangin, Lord, ang pagkakataon na ito. Lord, sa araw na ito, binigyan mo kami ng pagkakataon para makapagtrabaho. Hindi namin, Lord, sasayangin ang araw na ito na ibinigay mo sa amin. Naway yan ay tumino sa ating isipan. Naway yan ay paalagi nating ulit-ulitin araw-araw na wag natin sasayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Amen? Amen? O harapin ang katabi, sabihin mo, huwag ka na magbida-bidahan. Sabi nyo, so simula sa araw na ito ha, walang bida sa atin. Kahit sa Nung Bautista, hindi niya sinabing siya ang bida. Isa lamang ang bida, walang iba kundi si Jesus.